Marites at buong mundo. Naitay Kapuso. Pahiram po ng 20 minutes ang inyong hapon. Ako po si Boy and welcome to Fast Talk with Boy Abunda 2025. Sa lahat po ng kasama natin sa Facebook at YouTube, maraming salamat. Sa lahat po ng nakikinig sa DZWB, welcome to the program. For today's talk, ikalawang araw pa lamang po ng 2025, maingay agad ang showbiz dahil sa balitang hiwalayan ni Barbie Forteza at Jack Roberto. Kahapon, kinumpirma po ni Barbie na hiwalay na sila ni Jack matapos ang 7 taon. She calls the breakup a, quote, beautiful goodbye, end of quote. Sa kanyang heartfelt message kay Jack, sabi ni Barbie, having you in my life was the happiest I have ever been. Your love was exceptional, but sometimes good things fall apart. So better things can come together. Nagpapasalamat si Barbie kay Jack for the 7 wonderful years at for loving her the way he did. Dasal ni Barbie na makahanap si Jack ng pag-ibig that he deserves. We reached out to Jack Roberto, pero humiling po siya ng panahon. Sometime bago siya magsalita. Maraming salamat. Here's what I have to say. Mula po doon sa statement ni Barbie, any goodbye is painful. Any goodbye is painful. Lalo na in this context of a romantic relationship. 7 years is a long time. Masakit ito. Pero, ang nakakabilib po is, pinili ni Barbie to come from a place of love. Pinili ni Barbie in that statement na ang aalalahanin ko ay yung magagandang mga bagay. You know, we shared a lot of things. She's coming from a place of love. Hindi lang nag-work, pero masakit man, but they were 7 wonderful years. I became who I am today because of you, because of that relationship. Kasi meron pa dun yung, you know, I wish that Jack, masakit po yun eh. After 7 years, you say, sana makahanap ka ng magmamahal sa'yo. And she must be in pain, Jack must be in pain, and we respect that. We don't want to speculate kasi ang dami-dami po sa social media speculations kung bakit po sila naghiwalay. I think we should be praying na sana'y maging maayos kasi 7 years from now, when we look back, we'll be able to connect the dots. Kaya pala ganun. Pero ang nakakaganda lamang po dito ay ako, Barbie choosing to come from that space of maturity and love ay kahanga-hanga. So we continue to pray for your well-being. Ang medyo cryptic na post na nadaanan natin ay yung post ng kapatid ni Barbie. But again, I don't want to go into that because I might be putting meaning into some things that we don't know. Hayaan natin sila mag-heal. But don't get the statement wrong. It is a painful experience. So Barbie, you take good care of yourself. Maraming salamat for sharing with us your statement. And Jack, mag-ingat kayong dalawa. And God bless the both of you. Samantala, Naitay Kapuso, today is very special because we have one of the most brilliant actors in Philippine entertainment. And I say that with all my love and heart. Isa po sa pinakamahusay, hindi lamang komedyante. And I say, pinakamahusay na aktor dito sa Pilipinas. He's world class. Naitay Kapuso, please welcome Roderick Paulate. Happy New Year! Happy New Year. Tumawag mo sa bahay mo, Boy. Tinanong ko kung ano isusuot mo. Correct. Kaya pareho tayo. Maraming salamat. maraming salamat. Kuya Dick, alam ko marami din mag-uusapan. Isa dito yung mga batang Riles. Yes. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin mawala-wala sa aking isipan. Alam niyo po yung algorithm. Pag ito ang nadiskubre ko, hindi naman ako ma-social media, no? Pag meron kang hilig panoorin, yung talagang ibinibigay sa'yo. Kaya yung dead na si Lolo, araw-araw yata, siguro Sunday lang ang pahinga noon sa akin. But that's a brilliant scene. Paano yun? What was that experience Siguro like? maganda doon, sumalakit tawa si Soxy. Kasi yung pelikulang yun, pinag-uusapan lang talaga. Meron siyang script, parang framework. Pinag-uusapan lang ni Soxy sa inyo? Yes. Kunyari may eksena. Ito yung mangyayari. Diyan yung tatay, andito yung magkakapatid.
nakakapagsalita ko na, Sox, ano gagawin ko? Upo dyan, tapos may mga nakatayo dyan, bahala ka na doon sa mga boys na nakatayo. Tapos yun, bubulong na ako. Kasi hindi ko sinasabi na kung anong gagawin ko sa mga kasamaan ko, like si Gina. Si Gina lang kasi, di ba? Bungis-ngis siya in real life. So, tuwan-tuwa ako pagkasama ko siya. Kaya siya parang pinapatawa ko siya talaga. So, nung sinabi ko kay Soxy na, Sox, gawin na lang natin yung habang nakatingin ako doon sa mga boys. Sabi ko, pakurot mo na lang ako kay Beth. Hindi ba? Si Oro. Oro. Kaya nga nire-rehearse pa namin yung pagkurot niya sa akin. Sabi ko, medyo matagal para aray! Yung mahaba. Para, kasi di ba, pag kinurot siya, ginawa niya kasi yung una, kinurot lang ako. So, hindi, kailangan may ganun. Para, aray! Tapos harap ako dun sa mga nakikiramay na, aray! Itay! Ang sakit! Di ba? So, pinalalabas, pinasaktan ako dahil nawala siya. Sandali ha, sandali. Asaan si Chang Susan, halika. Magpapaturo ako because I wanna do that scene. Oo, i-direct ako ni Kuya Dick. Sandali. Nasaan si Bonito? Bonito J. Oo. Ikaw si Soxy, ako ikaw. Ako si Direk. Okay. Ikaw dito si Oro. Oo. Ang dakilang Uro. Ikaw, nandito, nandito ka, mag-isa. Tapos, nakatayo ka, nakaganyan ka lang. Pangarap ko po ito. Yeah. Nakaganyan ka lang. Dito dapat Pakyut ka dyan, pakyut. Tapos nandyan yung coffin, di ba? Yung parang, tapos patingin-tingin. I-direct mo na lang ako, Kuya Dick. Yeah. Tapos, susulyap-sulyap doon. Susulyap-sulyap, pa-charming, pa-cute. Pero kunyari, may pagka-isnabera pa rin, pero nagpapa-charm. Yan. Tapos yung kapatid mong isnabera na pakialamera, si Oro. Si Oro. Ayan. Titingin mo, double take. Ano ginagawa nitong kapatid ko? Tapos, kurutin mo na siya ng matagal. I-practice mo yung kurot, ha? Baka masakit. Yung parang iniikot. Ganon. Kaya Okay. di ipakita mo nga muna, tapos gagayahin ko. Tapos gagayahin ko. Hindi, gagayahin ko talaga. Talaga. Ilusyon ko diba? ito. Umupo. Lights, Nasa corner camera, ko. Okay. action! Aray! Itay! Ang sakit! Ang sakit, Itay! Ang sakit! Ako nga, Kuya Dick. Gagawin mo. Ako nga. Ito ba yan? Ako. Huwag mong sasakitan. Rolling! Dali. Okay. Motor. Rolling. Action! Aray! Tay! Pwede na. Sakit! Ay, nako. Yun ang talagang sina hanggang umiikot pa rin. Araw-araw, pinapanood ko. Oo nga eh. Oo, that's my happy pill every day. Oo, at saka siyempre, lahat ng mga pelikulang ginawa ni Maria, lahat, ni Carmi, Tsaka kahit saan ako magpunta kay Boy, parang minsan nagiging tawag nila yun. Kaya nakita ko, aray! Parang mapapatingin na ako. Yung palang inuulit nila, yung napanood nila, dead na si Lolo. Yun yung naging entry natin sa foreign, sa Oscars. That's right. I just want to say thank you. Kasi, ang sarap-sarap isipin na may nagpapasaya sa'yo. Ganun pala yun. Sa social media, it's not all bad. You know, meron talagang algorithm na kung gusto mong sumaya, dun ka. And that's one scene na halos sa papanood ko talaga araw-araw. Totoo talaga yun. But anyway, the last time you were here, sabi nga ni RD, our head writer, ay sumayaw na kayo ng Rick Astley. Kasi maraming mga batang hindi nakakaalam that you were the Rick Astley of the Philippines. Wow. Sumikat ulit kasi ngayon sa TikTok yung ating sayaw. Di ba? Oo nga. Napanood mo? Yung ginawa natin dito nila Carmi. Yes, oo. Sabi ko, si Kuya Dick ang sumasayaw niyan dito. Let's talk about mga batang Riles. Congratulations. Thank you. Kailan mag-uumpisa? Malapit na, January 6. Sa Monday na to, January 6. Wow. Yun na yung pilot ng mga Batang Riles. And this comes right after 24 oras. Okay. Correct, yan. And you play Paul. In mga bata. Sino si Paul? Anong kanyang ipinaglalaban dito? Si Paul, well, kilala mo na Abay, siya. sumasayaw ka rin dito eh. Napuwersa. Napilit ng ipi. Hindi, nagkakatuwaan kami dyan. Pero actually si Paul kasi, well, taga Riles, no? Ano yung tawag sitio? Sitio Liwanag. Liwanag. Doon na kami. Kumbaga, wala pa yung Riles doon.
nandoon na nakatira ang mga tao, mga katulad namin. So, meron akong anak, 2, si Lulu at saka si Lala. Tapos meron akong eatery. Sikat yung eatery ko doon. Lahat pumupunta doon sa eatery ko para kumain. Kaya lang nagkaroon ng problema na meron nagkiklaim kasi ng lupa. Which is, I think it's a common problem now, It is. pagdating sa lupa. That's right. Yung marami nag-aangkin, yung gusto nilang bilihin para sa gain nila. So, hindi pumapayag ang mga taga-Sitio Liwanag. Nakikipaglaban. Isa Isa ka ako doon. sa nakikipaglaban. Well, nagbibiro ako, mga anak ko kasi, di ba, si Lulu at Lala. Pero pagdating sa issue ng lupa, kasama ako para sa laban, para sa karapatan ng mga taga-Sitio Liwanag. We will start to watch mga Batang Riles January 6th, that's Monday. Pero, Kudik, as an actor, not just comedy, even drama, because you're very effective in both. Salamat. You're one of the very few actors na wala, I mean, you can really slide to drama and back to comedy. Ano ang proseso? Uunawain ko muna kung ano yung role. Kaya medyo pagdating doon talaga, Kuya Boy, nagtatagal ako. Kasi matanong ako ano yung role ko, ano yung gagawin ko, saan papunta ito, anong background niya. Kumbaga sa librong nakasulat naman, parang how you prepare for a role, diba? Right. Yung kay Stanislavski, parang Okay. ganun lang yun. Pero kailangan talaga maintindihan ko yung role ko. Kasi pag hindi, may sasablay eh. So ang proseso ko doon, inuunawa yung pinanggalingan at ano siya, lahat ng detalye tungkol sa kanya at saan siya patutungo, saan papunta yung karakter na ito. Whether you do comedy or drama, ganun ang proseso mo. Yung pareho halos. Pareho, no? Pareho naman siya. Kaya lang, ito ay komedya, ito naman ay drama. Sa komedya naman, siyempre ang pinaglalabanan dyan yung timing. Kasi kung ano naman, kahit naman anong ganda ng siksena, pero katulad yung ginawa natin kanina, kung hindi din timing yung aray, itay, di ba? Kung hindi timing yun, hindi rin nakakatuwa. Tsaka kung kailan yung tingin-tingin, bago niya kurutin. Kasi kung kakatingin ko palang, kinurot na ako agad, parang bitin. So, Pero Kudik, how much of a good actor is talent and how much of that is learned? para sa akin, ha? Oo. Sana sabay yun. Sabay? Oo, sabay. Yung pag pumasok ka dito, sana alam mo na may talento ka na meron kang Ibibigay. Gaano kahalaga ang papel ng direktor? Malaki. Kasi para sa akin kasi, iba-iba ang klase ng direktor. Iba't ibang atake, iba't ibang style. Iba-iba ang mga binibigay nila at iba-iba yung gusto nilang gawin ng Sa mga artista. pagkakataon na hindi ka agree doon sa sinasabi ng direktor, ano nangyayari? Kikipag-usap ako. Nakikipag-usap ka? Kaya kailangan medyo kausap ko o kilala or kahit paano nagkakaintindihan kami ng director. Medyo katsika mo dapat siya kasi sasabihin ko na para wag naman ma-offend na naiilang ako dito sa pinagagawa mo. Okay. Or minsan pag talagang hindi ko gusto, dinidiretso ko, hindi ako natatawa sa ginagawa ko. Kailangan, mababait naman ng mga directors ko in fairness mga na-experience ko. Pag sinabi ko, Direk, hindi ako natatawa. Kung ako hindi natatawa, paano sila matatawa? Correct. Kaya lang sila, ewan ko, meron din galing ang mga direktor na, pwede ako nanonood, kami nanonood. Tawang-tawa Try kami. mo muna, natatawa kami. Baka lang kasi parang in a way nagawa mo na someday yung ibang ginawa mo dito. But please try it. Ako naman mabait na artista. Pwede. Gagawin ko yan. Yeah, I mean, we know that. And you're very generous. As an actor, kasi dapat mapagbigay ka rin because you don't do it alone. You do it with other actors. Exactly, Diba? exactly. Minsan, nakadepende ka doon sa ibinibigay ng co-actor. Anong ginagawa mo pag hirap na hirap ka sa kaeksena? Anong drama ba to? O- Drama or, di ba may comedy, timing is wild. I mean, you either have it or you don't. Okay. Sa drama, kahit anong mangyari, gagawin ko talaga yung pagsuporta. Pagsuporta. Pero kailangan maramdaman ko na itong artistang itong kaharap ko, mahal niya yung ginagawa niya, tsaka nakafocus siya talaga. Pero pag naramdaman ko, tao lang ako. Pag naramdaman kong parang isa lang ito sa ginagawa niya at hindi niya binibigyan importansya ito, mararamdaman din ng direktor yun sa akin. Parang, gusto mo ba ganito? Di, sige, gawin natin ganito. Pero nararamdaman ng direktor yun. Kaya ang ginagawa ko, kung hindi ka mapagmahal o hindi mo pinapahalagan itong ginagawa natin, pues ako, may responsibilidad ako sa tao. Gagawin ko pa rin. At baka siguro dagdagan ko pa ang gagawin Para ko. mapunuan ka. Para mapunuan. Dahil meron akong obligasyon sa tao na magtrabaho at ibigay kung ano yung para sa kanila. Napakaganda. At dahil dyan, let's do fast talk. Mga Batang Riles po starts January 6, right after 24 oras. Kasama po dyan ang dakilang Roderick Naku, salamat. Paulate. Okay. Predict. Blush on, lipstick.
Lipstick. Paul Paps. Both. Mamang Mami. Mamang. Batang Riles, Batang Isip. Batang Riles. Pasko, Bagong Taon. Bagong taon. Tatalon, tatakbo. Tatakbo. Sasayaw, kakanta. Sasayaw. Magpapaiyak, magpapatawa. Both. Magtataray, mang-o-cry. Pagtataray na lang. Maraming awards, mataas na TF. Both. Ulirang artista, ulirang anak. Uli ng anak. Your greatest achievement. Naalagaan ko ng tama yung nanay ko at naibigay ko ang pagmamahal na kailangan niya. Your greatest fear. A fear of heights. A fear of yung sa tubig. Guilty or not guilty, may napagalitang batang artista. Very guilty. Guilty or not guilty, naisip mag-quit sa showbiz. 1991, yes. Guilty or not guilty, nangligaw ng co-star. Guilty. Lang. Guilty. Oh, guilty or not guilty, nabasted ng co-star. Parang wala. Not Guilty or not guilty, tinakasan ng kadate. Not guilty. Guilty or not guilty, tinakasan ng nangutang. Guilty. Guilty or not guilty, gusto pang mag-asawa. Guilty. 1 to 10, rate his happiness level. Right now. 7.5. 1 to 10, rate your stress level. 8.5. Puso o pamilya? Sa ngayon, pamilya pa rin. Lights on or lights off? Pwedeng dim. Yeah. Huwag naman. Takot ako sa diba-dilim. Happiness or chocolates? Hindi ako pwede sa chocolate. Member ako ng medya. Okay. Diabetes. Best time for happiness? Anytime. Dasal mo ngayong 2025. Walang magkasakit sa mga mahal ko sa buhay. So, no. Yan ang ating dasal para sa lahat. I'm just interested about guilty or not guilty. May napagalitang kabang batang artista, very guilty. Ano ang kwento sa likod nito? And Tito Dolphy was once quoted to have said na nasabihan ka raw na, Roderick, huwag mong iiwan ang comedy. Kokonti lang ang komedyante. Saan ang gagaling si Tito Dolphy noon? At kung ikaw ay may masasabihan ngayon na batang komedyante na stay here, kailangan ka ng comedy. Sino ito? Ang mga kasagutan po sa pagbabalik ng Fast Talk with Boy Abunda. Kami nagbabalik po dito sa Fast Talk with Boy Abunda. Kasama pa rin po natin Roderick Paulate. Doon sa ating Fast Talk, very guilty ka doon sa meron kang napagsabihang baguhang artista. What is the story? Well, actually, hindi naman yung galit na galit. Okay. No? Paano ba natin mabagay? Hindi bago eh. Hindi baguhan. Hindi ito mga baguhan. Kasama ko to sa mga bagets naman actually, na malilikot. Okay. Dahil bata pa sila. Pero yung sinasabi ko na pagalitan, hindi yung galit na talagang gusto galit. ko sa yung sinasabihan lang ako, kunyari, kasama ko si Maria. Dik, sabihan mo na gano'n. Okay. Huwag ka magulong, huwag maglalaro. Ganun lang. Okay. Hindi naman yung talagang parang seryosong soryong pinagalitan. Pero I understand that, Credit. Alam mo bakit? Iba ang commitment niyo eh. And then when you work with someone na hindi ganun ang commitment sa trabaho. I'm not talking about you have to be brilliant all the time. Hindi. Yeah. Nakikita kasi ng mga katrabaho mo kung committed ka doon sa ginagawa mo. At kailangan siguro makita ka bilang ehemplo rin eh. Kasi kung paano mo rin inaalagaan yung career mo. Hindi ka naman aabot ng matagal dito kung talagang hindi mo pinahalagaan ang career mo eh. Kailangan talaga may respeto rin from your colleagues. Tama. Dick, sabi ni Tito Dolphy, huwag mong iiwan ang comedy. Kukonti lang ang komedyante. Well, actually, kung... Do you remember that? I remember. Sa set yan ng John and Marcia sa probinsya. Parang may ginawa akong scene doon. Actually, doon yung scene na lalaki ako eh, Shirley! Yung lalaki siyang pumapasok. Tapos, yung pala, habang inaano ko si Shirley, nasaan ba yung kapatid mo? Nasaan ba si Rolly? Tapos dumating si Rolly, yung palang inaatake ko. Yung palang gusto kong puntahan si Rolly. So, nanonood si Dad noon. Nung after that, kasi nagdadrama pa rin ako noon eh. Ang ginagawa ko noon, drama, comedy, drama. So, one time, parang... Sandali. Your first awards were for drama. All with Lolita Rodriguez, Lahat. Best Child, lahat. Puro drama yun. So siya yung nagsabi, nung sabi niya, tawang-tawa kami sa'yo, iyo. Nakli ka dito, nak. Sabi niya, alam ko nakasandal pa kami nun sa, may kotse doon sa set na yun eh. Tapos sa likod yata ng LDN. Tapos nung sinabi niya sa akin na, Dick, sabi niya,
Ay, mag-comedy ka na lang. Sabi ko, nagko-comedy naman po ako. Hindi, yung comedy, ituloy-tuloy mo na. Yung diretso na, huwag ka na muna mag-drama. Kasi kulang na tayo sa comedy. And gusto niya na ituloy ko yung At komedya. gustong-gusto naming lahat. Ay, thank you. Binanggit niya na nababawasan na daw, tumatanda na rin. So, kailangan may mga bago na. Kung may sasabihan ka ngayon na bagong komedyante, sino ito, Kuya Dick? Ano sasabihin ko? Na huwag mong iiwan ang comedy. Well, kasi yun ang namamayagpag naman si Vice, di ba? So, siguro isa siya doon na... Kaya lang, ang gusto ko lang naman nangyari sa kanya, nag-shift na siya eh. Kung ginagawa na niya dalawa. Pero sa mga bata, kasi wala ako masyado ngayon nakakasama na... Nakakatrabaho na talaga nakafocus siya sa comedy. Pero, katrabaho mo dito sa mga batang Riles ay ang daming... Puro drama. Oo, pero mga bata. Miguel, Si Miguel, Felix, si Antonio, right. si Rahil. Antonio is the son of Roy. Kaya nga. Kaya nga. Kaibigan Ako pa natin. nagsabi sa kanya, kilala ko daddy mo. Sabi sa kanya. Ako din, the first time I met him, kilala ko tatay mo. Yes, diba? yes, So, andyan din si Rahil Bruce. Birya. Yes, Birya. Bruce is there. Bruce is there. And Kokoy is there. Kokoy. Kung meron kang ibabahagi sa kanila, Kuya Dick, as a last question, dahil you've been in the business Yes. for so long, and the true measure of success dito sa ating negosyo ay longevity. Actually, 50, because you were in the business at 4. Yes, yung sinabi mo na yung nag-start ako, no? So i-add nila pag sinabi ko na ilang years na ako. Huwag na. Pero nasabi ko na kasi nung nanalo ko ng Lifetime Achievement Award Right. na binigay ng PMPC, 58 years. In the business? In the business. My God. Okay, 50 years in the business. But anyway, ano ang mensahe mo sa mga kasamaan mo sa Batang Riles? Siguro importante una, nandoon muna yung respeto. Respeto sa trabaho mo at respeto sa mga kasamahan mo. Okay? At pangalawa, huwag mong ilalagay sa ulo mo na, kasi may mga artista kasi, na kapag nagsigawan ng mga tao, nagpalakpakan at binigyan ka ng special treatment, akala mo yun na. Hindi. Sabi ko nga, lagi sinasabi ng nanay ko, ingat ka lang, Nonoy, ha, kasi Bicolana eh. Ingat ka lang, Nonoy, kasi the moment na maisip mo na sikat ka na at lumaki na ulo mo, yun na ang simula ng pagbagsak mo. Mabuhay ka, Kuya Dick. Maraming salamat. Mga Batang Riles starts January 6 po, right after 24 oras. Mahal ka namin. Mahal ko rin Mahal ikaw. kita, Kuya Dick. Mahal ko Maraming kayo. salamat. Maraming salamat. Sa inyong lahat na itaay kapuso, maraming salamat sa inyong pagpapatuloy sa amin araw-araw. Goodbye for now. God bless.